ika-30 ng Setyembre, 2002 na ngayon. Ang Frenchman Collie sa Washington. Itong lalaking ito na minsang umakyat sa higit 28,000 talampakan na walang bottle oxygen ay naglalagay ng chalk sa kanyang mga kamay sa isang bangin na 40 minuto lang ang layo mula sa kanyang sariling pintuan. Hindi ito Everest o Arctic. Isa lang itong simpleng Martes ng hapon na pag-akyat para maglibang. Ngunit sa loob ng wala pang 2 segundo, sa bangin na bahagya lang na mas mataas kaysa sa 6 na palapag na gusali, lahat ng hindi nagawa sa kanya ng mga bundok, bagyo, at kahit ng isang polar bear ay mangyayari pa rin sa kanya. Ito si Goran Krop. At ito ang nakakakilabot na huling mga minuto ng maalamat na baliw na Suweko na ito. Maligayang pagdating sa sukdulang hangganan, mataas ang nakataya pero walang sinuman na headline lang. Noong Oktubre ng 1995, nagdaos ng press conference si Goran at nagsabi ng isang bagay na sobrang kabaliwan na pati ang mga inhinyero ng Apollo program ay mapapaatras. Magbibisikleta siya mula Sweden papuntang bundok Everest sa lupa at aakyatin ito ng walang bottled oxygen. At pagkatapos ay babalik ulit sa bahay sa parehong paraan. Para sa iyo at sa akin, parang kabaliwan ito. Para kay Goran, ito ay simpleng 25 taon ng pagtangging ipaubaya ang kanyang kapalaran sa kamay ng iba. Si Lars Olaf Goran Krop ay buong buhay na hinubog ang sarili bilang lalaking hindi basta nabibigla o natitinag. Nang 6 na taong gulang siya, dinala siya ng ama sa Gulberd, ang pinakamataas na bundok sa Scandinavia. Karaniwan, mga ama ang nagdadala ng bag pero si Goran mismo ang pumapasa ng bag dahil utos ito ng kanyang ama. Doon, natutunan niya bago pa siya matutong magbasa na walang darating para bumuhat ng bigat para sa kanya. Mula noon, hindi na siya muling humiling ng tulong kaninuman. Kaya na malaman ng mga nakakakilala kay Goran ang planong ito, alam na nila noon pa na si Goran ay laging iniiwasan ng anumang maaring magdulot ng kapahamakan at tinatanggal ito hanggang wala nang natitirang nakasalalay sa tsamba. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka panipaniwala ang nangyari makalipas ang 7 taon sa basalt na bangin sa Washington pero malapit na nating pag-usapan yon. Noong Oktubre 16, 1995, si Goran Krop ay nagbisikleta palabas ng Stockholm na may trailer na may kargang 238 libra ng mga lubid, tent, kalan at mga ice axe, mga bota at lahat ng gamit para sa ekspedisyon sa Everest. Hinihila sa likod niya isang pasadyang ginawang crescent na bisikleta. At pagkatapos ay nagbisikleta siya ng 8,000 milya sa Germany, Hungary, Romania at Turkey sa taglamig. Dumaan siya sa Iran, Pakistan, India, mag-isa ng 4 na buwan sa mga lugar na itinataboy siya ng mga driver palabas ng kalsada at binato ng mga bata, hindi maintindihan ng mga gwardiya sa hangganan ang kanilang nakikita. Inaayos niya agad kapag may nasira. Kahit may sakit, nagpapagaling siya sa tolda at nagpapatuloy. Naisip mo ba kung gaano kalaking dedikasyon sa pagiging umaasa sa sarili ang kinailangan nito? 4 na buwan at 6 na araw mula nang umalis siya sa pintuan ng bahay niya sa Sweden. Dumating si Goran Krop sa Nepal nung huling bahagi ng Pebrero, 1996. Nagpahinga siya at nagbisikleta papuntang Eri, maliit na bayan sa bundok bago Everest, kung saan nagtapos ang kalsada noong kalagitnaan ng Marso. Pagkatapos, isinabit niya ang humigit kumulang 140 libra sa kanyang likod at nagsimulang maglakad papunta sa Everest Base Camp. Ilang linggo siyang naglakad bago nakarating sa base camp noong Abril 1996. Hanggang sa puntong ito, halos perpekto ang lahat ng nangyari. Siguro iniisip mong tapos na ang pinakamahirap na parte. Hindi pa. Dahil ang pagdating sa Everest ay simula pa lang. Hindi siya pwedeng umakyat agad sa tuktok dahil kung hindi siya maghahanda, maaaring masira ang kanyang mga baga. Kaya si Goran ay gumugol ng ilang linggo na dahan-dahang umaakyat ng libu-libong talampakan at bumababa ulit ng paulit-ulit hanggang sa masanay ang kanyang katawan sa bundok. Sa wakas, sa simula ng Mayo 1996, matapos ang ilang buwang pagpapahirap sa sarili, si Goran ay tumungo sa tuktok. Pataas pa siyang umakyat. Lampas sa mga kampo ng bundok, papasok sa death zone kung saan unti-unting namamatay ang katawan ng tao kahit gaano kapakalakas. At bandang 1:30 noong ika-3 ng Mayo, 1996, si Goran ay nasa South Summit, bandang higit 28,000 talampakan. Umaakyat mag-isa, walang bottled oxygen. Ang tuktok ay natatanaw na. Mga 200 talampakan sa itaas niya yun noon. Handa nang gumawa ng kasaysayan.
Pagkatapos kalkulahin ni Goran ang oras ng pagbaba kung itutuloy niya ang pag-akyat, napansin niyang may malaking problema. Maabot niyang itaas pero halos wala na siyang lakas o liwanag ng araw para bumaba. Kung dati ka nang nanonood ng aming mga video, alam mong maraming umaakyat na hindi sumusunod sa oras ng pagbalik. Hindi pa nga sila nagbisikleta mula bahay nila papuntang Everest. Kaya kinailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon. Ilugar mo ang sarili mo sa kalagayan niya kahit saglit. Ilang buwang pinaghirapan mong makarating dito, tumawid ka pa ng 2 kontinente. Lahat ay naghihintay ng balita kung nagawa mo na ito. Literal mo nakikita ang pinakamataas na punto sa mundo. Anong gagawin mo? Si Goran Krop, 200 talampakan na lang mula sa layuning ipinadyak niya sa buong mundo para maabot. Bumalik siya at bumaba pabalik sa base camp. Hindi ka panipaniwala ang disiplina para magawa ito. Pero bilang isang binata, si Goran ay tumalon mula sa eroplano para sa militar ng Sweden. Kung pamilyar ka sa mga paratrooper, alam mong mahalaga ang pagtitiwala sa sistema dahil ang bawat patakarang pangkaligtasan ay sinulat gamit ang dugo. Tila tumatak sa isipan ni Goran ang ganong pag-iisip. Hindi ko alam. Basta sinunod ni Goran isang kalkulasyong halos walang ibang umaakyat bundok ang susundin. Kahit si Rob Hall, isa sa pinakarespetadong gabay sa bundok nung panahong yon, tinawag ang desisyon ni Goran na isang napakahusay na pagpapasya na mas kahanga-hanga pa kaysa sa aktwal na pag-akyat. Pagkalipas ng 1 linggo, napatunayan ng bundok na tama ang kanyang pagsunod sa itinakda niyang oras ng pagbalik. Noong Mayo 10, isang malakas na bagyo ang tumama sa tuktok ng bundok. Ilang dosenang umaayat bundok mula sa mga komersyal na ekspedisyon ang naipit sa death zone. Habang pababa na ang marami, ilang oras na silang lampas sa takdang oras ng pagbalik. Nang luminaw ang langit, 8 taon na ang patay. Isa sa 2 gabay na yon ay si Rob Hall. Oo, siya ring Rob Hall na pumuri kay Goran sa pagbalik niya. Namatay siya sa mataas na bahagi ng bundok. Ilang oras na lumipas mula sa sarili niyang itinakdang oras ng pagbalik matapos niyang labagin ang mismong patakarang pinuri niya si Goran dahil sinunod niya. Nasa base camp na si Goran nang dumating ang bagyo. Pwede naman siyang manatili roon at walang maninisi sa kanya kung ginawa niya yon. Sa halip, bumalik siya at muling naglakad pabalik sa parehong death zone na kakalabas lang niya dalang supply para sa mga natrap na umakyat sa itaas niya. At pagkatapos, noong Mayo 23, ilang araw matapos ang sakunang yon, si Goran Krop ay umakyat muli mag-isa, walang oxygen o Sherpa. Sa pagkakataong ito, tumayo siya mag-isa sa tuktok ng bundok Everest matapos niyang madala roon ang sarili niya at lahat ng pag-aari niya mula mismo sa pintuan ng bahay niya sa Sweden. Pagkatapos ay bumaba siya, nagpahinga, muling sumakay sa bisikleta at umuwi. May tawag na sa kanya ang medyang Suweko noon dahil sa ginawa niya at nanatili iyon sa buong buhay niya. Tinawag nila siyang ang siraulong Suweko. At kahit catchy ang palayaw na yon, mali sila dahil ang mga siraulo ay nagsusugal ng kanilang buhay. Ginugol ni Goran ang buhay niya sa pag-iwas dito. Pero nanatili ang palayaw dahil sa isang iglap. Si Goran ay isa sa kilalang adventurer sa Europa. Naglabas siya ng mga libro at naglibot para magsalita tungkol sa paglalakbay niya. May footage sa TV noon na nakangiti siya habang ini-interview. Makikikita mo kung bakit siya minahal ng tao dahil ikinuwento niya ang halos pagkamatay niya sa pinakamataas na bundok na parang simpleng kwento lang ng ibang lalaki tungkol sa pangiinggisdang na uwi sa gulo. Sa panlabas, parang sapat na ang nagawa niya sa buhay pero hindi kailanman tumigil si Goran. Kung gusto mong malaman kung sino siya, tingnan mo ang ginawa niya pagbalik sa Everest noong 1979. Bukod sa pag-akyat, siya at ang kasama niya sa ekspedisyon ay ginugol ang oras sa pagkuha ng basura at nagbuhat ng 25 itinapong oxygen cylinders mula Everest. Mga cylinder na ibang tao, by the way. Kasama niya noon si Renata Krumska, isang magaling na mountaineer na nakatuntong sa tuktok ng Everest at nais ni Goran na makasama habang buhay. Nasa tuktok ng Everest kasama ang minamahal niya. Naabot ni Goran ang rurok ng kanyang buhay sa literal at emosyonal na paraan. Sa tingin ng iba, nasa gusto niyang kalagayan ng buhay niya. Pero hindi ganon si Goran. Hindi siya ang tipong basta na lang mananahimik. Sa sumunod na taon, nakahiga siya sa loob ng tent sa nagyayelong Arctic Ocean, nakikinig kung may oso.
Siya at isa pang Suweko, si Ola Shinarmo, ay nagtangkang mag-ski papuntang North Pole nang walang suporta. Hila nila sa mga sled sa likod nila ang lahat ng dala nila. Sa yelo, may polar bear na nakatagpo sa kanila at sinundan sila. Sa lugar na yon, walang malapit na ranger station o helicopter na, 20 minuto lang ang layo. Ang tanging meron lang ang dalawang lalaki ay isang rifle para pigilan ang isang hayop na nilikha ng kalikasan na may kakayahang pumatay. Patuloy pa rin ang paglapit ng oso. Binarel ni Goran ang oso para ipagtanggol ang sarili at makapagpatuloy. Pero makalipas ang ilang araw, nagyelo ang hinlalaki ni Goran dahil sa matinding frostbite. Babala ang hinlalaking tinamaan ng frostbite sa ika-4 na araw. Nakinig siya sa babala, pero sa pagkakataong ito, walang naghihintay sa kanya sa kanilang bayan para ipagdiwang ang naging pasya niya. Sa kanilang bayan, mga headline ang naghihintay sa kanya. Isang tanyak na manunulat mula Sweden ang nakabasa ng balita tungkol sa oso at hayagang tinawag si Goran na kriminal, isang mangangaso na ilegal. Dinala siya ni Goran sa korte pero natalo si Goran. Ang kilalang adventurer ng Sweden ay humarap sa korte sa sarili niyang bansa at nalaman na hindi mapaparusahan ang tumawag sa kanya ng kriminal. Tapos na si Goran sa Sweden pagkatapos noon. Sa loob ng 2 taon, inilagay nila ni Renata ang buhay nila sa mga kahon at lumipat sa mga suburb ng Seattle, Washington. At doon, sa bagong bansa, kasama ang mahal niyang babae, naghanda si Goran para sa inaakala niyang pinakamahalagang ekspedisyon ng kanyang buhay. Kahit nasa Amerika na siya, nais pa rin niyang ulitin ang formula nagpatanyag sa kanya bilang alamat. Plano niyang bumalik sa pinagmulan at maglayag mula Sweden papuntang Antarctica. Mag-ski papunta at pabalik sa South Pole tapos maglayag pa uwi. Mayroon lang isang problema, hindi niya alam kung paano maglayag. Sa ngayon, malamang nakikita mo na siya ay metikuloso at adventurer na umaasa sa sarili, kaya nagsimulang mag-aral si Goran. Sa mga karaniwang araw, ang isa sa pinakamagagaling na expedition mountaineer sa mundo ay nasa Puget Sound, Washington at kumukuha ng mga leksyon sa paglalayag. Tuwing weekend, umakyat siya. Ang pag-akyat ay isang libangan, paraan para manatiling malakas at malinaw ang isip. Ang paborito niyang lugar ay Frenchman Coulee. Mga 2.5 oras sa silangan ng Seattle, Washington, bangin ito na maiitim na batong bulkan na dikit-dikit para mga tubo ng organ. Dito pumupunta ang mga lokal na umaakyat tuwing libreng Sabado dahil maaraw, malapit at chill. Hindi tulad ng pag-akyat ng bundok ni Goran, ang pag-akyat ng bato rito. Magkaiba talaga ang pag-akyat ng bato at pag-abot sa tuktok ng bundok. Ang pag-akyat ng bundok na nagpasikat kay Goran bilang alamat ay laro ng tiyaga laban sa panahon, altitude at oras. Mga panganib, malalakas na bagyo, pagguho ng nyebe, manipis na hangin, nalalampasan mo ito sa tamang plano, pagiging fit at tiyaga, at malaman kung kailan umatras. Sa pag-akyat ng bato, ang panganib ay nasa maliliit na detalyeng nasusukat sa pulgada. Bawat ilang talampakan, kailangang huminto ang umaakyat, hawakan ang harness at maglagay ng maliit na piyesang pangkaligtasan sa bitak ng bato. Kung matibay o walang silbi ang bawat piraso kapag nakudepende ito sa husga ng mga daliring sanay sa taon ng pagsasanay. Kaalamang hindi maibibigay ng anumang antas ng pangkalahatang kondisyon ng katawan. Noong Setyembre 30, 2002, habang nagmamaneho siya papuntang silangan ng Seattle, papasok sa disyerto ng Washington, ang pagkuha ng mga walang kwentang panganib ay huling-huli sa isip niya. Lunes noon, mainit at maliwanag ang panahon. Kasama ni Goran si Ardan Eruch, isang Turkong umaakyat ng bundok na may malalaking pangarap para sa sarili niya at isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Goran sa bago niyang buhay sa Amerika. Ang paglipat sa Amerika ay nagdala ng katahimikan kay Goran at dapat sana isa lang itong ordinaryong araw para sa kanya. Silang dalawa lang ni Goran sa canyon kaya ginugol nila ang umaga sa pag-init at pagsubok ng mas madaling ruta sa pader. Ang mga unang akyat na ito ay moderno at may permanenteng metal anchor na nakakabit sa bato. Kaya ang kailangan lang gawin ng umaakyat ay ikabit ang kanyang lubid habang patuloy siyang umaakyat pataas. Mabilis, ligtas, karaniwan. Ito ang katumbas ng paglangoy ng ilang lap sa pag-akyat at naging maayos ang umaga kaya bandang hapon, nagpa siya sigura na dagdagan pa ang hirap. Tinitingnan niya ang rutang air guitar. Isang 65 talampakang bitak sa pagitan ng dalawang malalaking haliging basalt. Pero iba ito sa mga pag-akyat kaninang umaga. Walang permanenteng safety bolt na metal sa pader. Sa air guitar, ikaw mismo ang gagawa ng safety net habang umaakyat. Para magawa yon, nagdadala ang mga umaakyat ng mga espesyal na metal na gamit pangkaligtasan na kasya sa mga bitak na iba-ibang hugis at laki.
Habang paakyat sila, isinusuksok nila ito sa bitak gamit ang kamay para may mapagkakabitan sila ng mga lubid. Technical talaga ang ganitong pag-akyat. Mas mahirap ito kaysa sa anumang nagawa ni Goran sa estilong ito. Pero ayon sa paniniwala niya, nasa hangganan nito ng inaakala niyang kaya niya. Inikabit niya ang mga gamit pangkaligtasan sa harness, itinali sa lubid at sinuri ang mga buhol. At sinabi kay Aradin ang kanyang plano. Sabi ni Aradin, sige, subukan niya. Mananatili siya sa ibaba, hawak ang lubid kung mahulog siya. At nagsimulang umakyat si Goran. Sa unang 50 talampakan, maganda ang akyat niya. Nasusundan ng kamay at paa ang bitak, tuloy-tuloy siyang umaakyat. Kada ilang talampakan, humihinto siya at isinusuksok ang metal na kalso sa bato. Ikakabit niya ang lubid sa strap at magpapatuloy umakyat. Sa ibaba, naglalabas ng lubid si Ardin habang pinapanood ang kaibigang lumiliit sa asul na langit. Mga 55 talampakan mula sa ibaba, malapit sa tuktok, naroon ang pinakamahirap na bahagi ng buong ruta. Huminto si Goran sa ilalim nito. Kinuha niya sa sinturon ang matibay na metal na parang kalso at ibaon niya ito ng malalim sa bitak sa mismong pwestong gusto niya bago subukan ang mahihirap na galaw. Napatitig si Ardin at nakita siyang malapit sa tuktok. Nakaayos ng maigi ang safety gear sa ibaba mismo ng paa niya at ilang talampakan na lang na mahirap na akyat, isa na naman sana itong karaniwang hapon para kay Goran Krop. Mabilis na tiningnan ni Ayrton ang kanyang mga paa para ayusin ang tindig niya. Pagkatapos ay may bigla siyang narinig na ingay mula sa itaas niya at ang nakita niya sa taas ay di ka pa ni paniwala. Si Goran, ang lalaking nakakyat na ng mga bundok na libong beses na mas mataas sa batong ito, ay hindi nadudulas o nakasabit. Nahuhulog siya. Umiral ang instinct. Naghanda si Ayrton dahil kapag nahulog ang isang umaakyat, ang taong humahawak ng lubid sa lupa ang sasalo ng bigat ng pagbagsak. Sigurado akong kung hindi ka nagra-rock climb, nakakatakot at parang emergency ang ganitong pagbagsak. Pero sa sport na ito, sobrang karaniwan ng pagbagsak kaya inaasahan na talaga ng mga umaakyat na mangyayari ito. Ang umaakyat na sumusubok lampasan ang limitasyon ay pwedeng bumagsak ng mga 12 beses na sasalo ang lubid sa loob ng isang hapon ng walang pinsala. Ang dapat mangyari pagkatapos nito, biglang hihigpit ang lubid sa pinakamataas na pyesa ng gamit. Ang metal na kalso ay kumakapit, ang umaakyat ay babagsak ng ilang talampakan. Baka magmura siya at yunat ang mga braso niya, pero yun lang. Kaya naghanda si Arden sa biglang hila ng lubid dahil iyon ang inaasahan niya. Ngunit hindi dumating ang mabigat at biglaang hila. Sa halip, narinig niya ang malakas na kalabog ng bakal sa bangin. At sa halip na humigpit, dumulas lang ang lubid sa kanyang kamay na parang maluwag na tali na parang wala halos bigat ang taong nasa itaas. At sa sandaling iyon, bago pa man makakibo o makapagsalita si Ardin, umalingaw-ngaw muli ang matinis na tunog ng bakal sa mga pader ng bangin. At isa pa, sa halip na mapigilan si Goran sa pagbagsak, bawat piraso ng proteksyon ay nabunot sunod-sunod. Kaya ang susunod ay mas malakas pa ang tinanggap na puwersa. Sa loob ng isang segundo, bumaksak si Goran ng 60 talampakan na parang hangin lang ang sumalo at malakas siyang bumagsak sa patag na batong plataporma sa paanan ng akyatan kung saan naroon si Arden at pagkatapos natahimik ang bangin. Nakarating agad si Arden sa kanya sa loob ng ilang segundo. Nabasag at natanggal ang helmet ni Goran nang mahulog siya. Ang tama ng matigas na bato sa katawan ng tao mula sa pagbagsak ng 60 talampakan ay talagang malala. Sinimulan ni Ayrton ang CPR at hindi siya tumigil sa napakahabang panahon. Kahit paano, naunawaan niyang iyon na ang wakas. Namatay ang kaibigan niya nang tumama siya sa batong plataporma. Ang pinakahanda na adventurer sa buong mundo ay nawala sa isang 65 talampakang pag-akyat. Ganoon lang. At ang tanong na naiwan sa isip ni Ayrton ay paulit-ulit ding tinanong sa mundo ng pag-akyat sa loob lang ng ilang araw. Paano? Para masagot yon, binalikan ng mga investigador ang mga pangyayari. Mula sa nakasabit sa pader at sa gamit sa lubid, at sa mga piraso na nakita nilang nagkalat sa lupa. Una, tiningnan nila ang itaas na metal na wedge na napunit mula sa bato. Sa pag-akyat, jam ang tawag sa gamit na ito. Pindutin ang trigger, tiklop ang metal na bahagi papasok at pag binitiwan sa bitak, bumubuka ito. Gumagana ito katulad ng Chinese finger trap. Habang mas malakas mong hinihila pababa, mas malakas din itong tumutulak palabas sa bato. Kapag nailagay ng tama, kaya nitong sumalo ng taong nahuhulog ng libu-libong beses nang walang aberya. Ang problema ay ang bato doon sa air guitar ay makinis.
Ang bitak ay lumalapad at kumikipot habang tumataas. Kaya ang isang bahagi na mahigpit ang kapit ay posibleng 3 pulgada lang ang layo sa bahaging parang madulas na sabon. Ang pag-alam sa pagkakaiba ng mga iyon gamit lang ang dulo ng mga daliri ay mismong husay ng isang locksmith na hindi nagkaroon sigoran ng mga taong kailangan para matutuhan. Pero ang dahilan kung bakit ito natanggal ay maaaring mas tuso pa kaysa sa isang palpak na pamalit. Dahil wala namang kailangang magkamali para pumalya ang cam. Baka nakita mo na ang washing machine na gumagalaw mag-isa sa sahig ng laundry room. Walang nagtulak, ang pag-vibrate ang dahilan. Paisa-isang munting pag-uga. Payaring gawin ng cam iyon mismo sa bitak ng bato. Kapag ginagalaw ang lubid habang umaakyat, maari itong umusog at manginig pataas o pababa ng burol. Literal na walking ang tawag dito ng mga climber. Ang cam ay pwedeng gumalaw mula sa perpektong kapit papunta sa madulas at walang kwentang posisyon at hindi ito nararamdaman ng umaakyat sa taas. Kaya kung mali ang pagkakalagay o nagkataon lang na may panginginig ng mahulog si Gorham, natanggal bigla ang cam na sumusuporta sa kanya sa taas na 50 talampakan. Pero dapat dito na natapos ang kwento na nasaktan lang ang pride at nagulat. Kasi ang mga umaakyat, hindi lang umaakyat sa ganitong ruta gamit lang ang isang cam. Hindi. Naglalagay sila ng sunod-sunod na ganito, milalagay bawat ilang kalampakan sa bitak. Nakakabit ang bawat isa sa lubid habang umaakyat. Kaya kung pumalya ang kahit isang piraso, may isa pa sa ibaba na sasalo sa pagkahulog. May pangalawang cam si Goran ilang talampakan sa ilalim ng natanggal na cam. Nasa mismong lugar pa rin ito kung saan niya ito inilagay. At kumapit ang pirasong iyon. Ginawa nito ang lahat ng dapat nitong gawin. Hindi ito gumalaw? Hindi naglakad o gumalaw kahit konti mula sa bitak na iyon. Pero sa pagitan ng cam at ng lubid ni Goran ay may isang maikling piraso ng gamit pang akyat. Yung maliit na gamit na yon ang nagbago ng lahat. Sandaling lihis muna. Buwan-buwan may kwentong di napupunta sa YouTube. Nandyan yan kung gusto mo. Patreon, link sa ibaba. Ngayon, saan na nga ba tayo? Kita mo, ang link sa pagitan ng wedge at lubid ay isang simpleng metal clip na tinatawag na carabiner. Isa ito sa pinaka-pinagkakatiwala ang kagamitan sa esport dahil sa magandang dahilan. Dahil ang nakasarang carabiner ay kayang magbuhat ng halos 5,000 pounds. Kaya mong isabit ang maliit na kotse gamit yon. Kinakabit ito ng mga umaakyat, saka nakakalimutan at pinagtitiwalaan habang buhay ng hindi na pinag-iisipan. Pero ang tiwala ay nakadepende sa isang bagay. Ipapaliwanag ko kung hindi ka pa nakahawak ng isa. Karaniwang dihugis na singsing mula aluminyo ang karabiner. Ang bahagi ng D ay isang makapal at solidong baras na metal na tinatawag na spine. Ang kabilang bahagi ay may spring-loaded na metal na pinto o gate na itinutulak mo papaloob gamit ang iyong hinlalaki para maikabit ang lubid. Kapag binitiwan mo, yung gate ay biglang sumasara, kumakapit sa maliit na uka sa itaas para mabuo ang bilog. At hanggat ang bilog na yon ay perpektong nakasara, yung maliit na aluminium clip na yon ay halos di masira. Kaya kapag nahulog ang umaakyat, ang matinding kinetic energy ay dumadaan diretso sa matibay na metal na gulugod. At walang nangyayari. Pero ang lakas na yon ay nakadepende lang sa maliit na gate na may spring na dapat maigpit na nakasara sa eksaktong sandaling tumama ang bigat. Kung sumabit na nakabukas ang gate kahit kapiranggot lang o biglang umikot ang carabiner, maaaring hilahin ng lubid ang mahinang bahagi ng pinto imbes sa matibay na gulugod. Mabilis magbago ang pisika. Parang lata ng soft drinks ito. Kapag itinayo mo ng tuwid ang walang laman na lata sa mesa, nakakagulat ang tibay nito. Pwede ka talagang tumayo dito at kakayanin nito ang bigat mo. Kapag pinahiga mo ang lata, kahit bata kayang durugin ito hanggang patag. Dahil sa lakas ng kinetic energy ng pagbagsak niya sa backup wedge, hindi siya nasalo ng carabiner sa lubid. Nabasag ito nang kinuha ng investigador ang sirang carabiner at sinuri sa mikroskopyo, tiningnan nila kung wasak ang metal, may bitap o depektibong batch ng metal. Perpekto ang metal, sobrang perpekto, walang kahit anong UP o gasgas na isa lang ang ibig sabihin. Bukas ang gate nung nahulog siya. Paano na itulak na bumukas ang gate? Dalawang posibilidad ang nakita ng mga eksperto at pareho itong nag-ugat sa isang maliit na detalye. Paraan ng paglalagay ng clip sa bato. Ang unang opsyon ay ang mismong bato ang nagtulak para bumukas ito dahil imbes na gumamit ng mahabang malambot na strap na nagpapalawit sa metal na clip, si Goran ay gumamit ng maikli at matigas na koneksyon. Dahil matigas ito, mahigpit na nahila ang clip sa hindi pantay na pader ng bato.
Kapag naitulak ang clip sa gilid ng bitak, pwedeng itulak ng bato ang maliit na gate na may spring para bumukas. Parang pag-ipit ng isang ladrilyo sa harap ng pinto. Kaya nung bumagsak siya at tumama ang bigat niya, hindi talaga maisasara ang pinto dahil may bato sa daan. Ang pangalawang opsyon ay naikot ng patagilid ang clip. Dahil matigas ang koneksyon na yon. Nang humigpit bigla ang lubid habang nahuhulog, marahas nitong hinila patagilid ang clip. Kaya imbes na pababalang ang bigat, ang pinakamatibay na bahagi ng metal, nahila ito mula sa alanganing anggulo. Kapag hinila mo ang karabiner sa alanganing anggulo, ang metal ay yumuyuko ng sapat para bumukas ng kusa ang maliit na gate na yon. Di mapatunayan ng eksperto kung alin sa dalawa ang nangyari. Pareho nilang itinuro ang parehong maiksi at matigas na gamit na iyon. Ang maliit na detaling yon ang naging simula ng malaking pagtatalo sa mundo ng pag-akyat. Ang gamit ba ang pumalya kay Goran o siya ang pumalya sa gamit? Sa isang banda, may mga umaakyat na sinisisi ang karabiner. Kung ang kagamitang pangkaligtasan madaling bumukas dahil sa pagkiskis sa pader, masama ang disenyo niyan. Ito talagang masakit sa akin sa kwentong ito. Ang maikli at matitigas na pangkabit ni Goran ay bagay sa madadaling akyat sa umaga, kung saan ang mga bot na pangkaligtasan ay direktang ibinoon sa patag at madaling tantiyahing pader. Sa magaspang at natural na bitak ng bato, dapat maluwag ang gamit mo para hindi sumabit o magkabuhol. Pinagtatalunan ng mga umaakyat na ang nagbisikleta sa Everest ay hindi dapat gumawa ng pagkakamaling pangbaguhan gaya ng paggamit ng matigas na strap sa bangin. Sa paningin nila, hindi lang malas si Goran, siya mismo ang gumawa ng sarili niyang bitag na ikamamatay. Ang mga kagamitang gumana ng tama kanina ay biglang naging hindi na angkop para sa nag-iisang pag-akyat na talagang mahalaga. Dahil sa maliit na pagkakaibang yon, namatay si Goran Krop. Pagkaraan ng ilang panahon matapos ang aksidente, nagmaneho pabalik si Eridan Aruch sa Frenchman Coulee. Kasama niya ang mga magulang ni Goran na lumipad mula Sweden para makita ang lugar ng pagkamatay ng kanilang anak. At sa paanan ng air guitar, sa madilim na batong yon, nag-iwan si Eridan ng isang panandang pang-alaala na may 3 salita. Laging sinasabi ni Goran habang nakataas ang 2 hindalaki kapag matagumpay ang kanilang paghahanda. Krop sa tuktok. Inila ni Gordon Krop ang buong buhay niya para patunayan na kayang daigin ng paghahanda ang halos kahit ano. Pero kahit gaano ka pakahanda, hindi ka mapoprotektahan ng paghahanda mula sa mga panganib na hindi mo pa nauunawaan. Pareho rin ang paniniwala ng mamumundok na ito. Naakyat niya ang pinakamataas na bundok sa mundo at natawa siya kung gaano ito kadali. Isang maraw na hapon sa Alps, nakagawa siya ng isang simpleng pagkakamali habang umaakyat. Ito ang sumunod na nangyari.